So, diretso na ako manood sa 2 minutes and 50 seconds. So, play. So that's how your focal length affects your different fields of view. Now, focal length will also determine your lens compression. And this happens because telephoto lenses narrow your field of view like we talked about, but they also magnify distant objects and they make the background seem larger and closer to your subject than a wide-angle lens would. So, diretso na ako manood sa 56 seconds. Then, ikat-cut ko lang ito para hindi nahaba yung video. So, play. So why do filmmakers use different lenses? Well, it's because you can use them to help creatively tell your story with how you want your audience to feel. A wide lens will feel very different to a tight lens. Wide lenses will distort a person's face if you put them near the camera. Tighter lenses, also known as longer lenses, will flatten out the space and make your subject look like they are closer to whatever is behind them. Okay, alright. So ngayong November 11, 2025, pag-usapan ko lang dito yung tungkol sa sinabi ko sa part 52 na video ko, na binanggit ko doon na mayroong kamerang kahit sa personal ay masyadong mahaba yung baba natin sa personal, yung suwang sa Mindanao words. Pero ang resulta sa kuha sa kamera, yung mukha natin ay hindi masyadong mahaba. Tingnan yung baba natin sa mukha natin. Then may mga kamera din na kahit sa personal is hindi mahaba yung baba natin sa personal. Pero ang resulta sa kuha sa kamera ay mahaba na yung baba natin sa mukha natin kung tingnan sa kamera. So, may ganyang klaseng kamera din. Iba't iba yung output sa iba't ibang klaseng kamera. So, yan yung natopic ko sa part 52 tungkol doon sa video ni Lok Millar. Ganon. So anyway, ilagay ko sa comment or sa description sa video ko na ito yung video sa part 52. Kung interesado kayong tingnan yan, so i-click lang ninyo yan sa description or sa comment. Then ngayon, i-prove ko sa inyo nga totoo talaga yung sinasabi ko sa video ko sa part 52. Kasi mayroon akong ipakita ng mga video na ebidensya. Actually, 2 video to na ipakita ko sa inyo nga ebidensya nga video. Ito na video is galing to sa YouTube. So, unang panoorin natin na video. Ang title sa video na ito is Camera Lenses Explain Whatever Beginner Needs to Know. Then, ito na video is naka-upload to sa YouTube channel na ang pangalan Think Media. So, meron na itong 3 million subscriber. Okay, right. So, panoorin na natin itong video na ito na nakatitle Camera Lenses Explain Whatever Beginner Needs to Know. So, diretso na ako manood sa 2 minutes and 50 seconds. So, play. So that's how your focal length affects your different fields of view. Now, focal length will also determine your lens compression. And compression is the effect where objects in the background appear to almost be closer to your subject when you're using longer focal lengths like telephoto lenses. And this happens because telephoto lenses narrow your field of view like we talked about, but they also magnify distant objects and they make the background seem larger and closer to your subject than a wide-angle lens would. So just know that when you use a longer focal length, your image is going to look more compressed. So yan. So makikita natin dito kung ano yung kaibahan. So kapag ang gamit 85mm, yung mukha ipabilog. So kung yung mukha mo sa personal ay medyo mahaba yung baba mo sa personal. So kapag gamitan ka ng camera na ang gamit na focal length is 85mm pataas, is ang resulta dyan is hindi na masyadong mahaba yung baba mo tingnan sa camera kasi yung mukha mo is maging pabilog na siya, ganon. Kahit sa personal ay medyo mahaba yung baba mo, ganon. Then kapag ang gamit naman na focal length sa camera is 16mm pababa, so ang resulta dyan, ang kuha sa camera is paoblong na yung mukha mo sa kuha sa camera. So kung yung mukha mo sa personal ay hindi mahaba yung baba mo sa mukha mo sa personal, pero kung bibidyohan ka gamit ang camera na ang setting sa focal length is 16mm pababa, is mahaba na yung baba mo kung tingnan sa camera. Kahit sa personal ay hindi naman mahaba yung baba sa mukha mo sa personal, ganon. So take note lang, ang gamit dito na camera ay DSLR. So ang kagandahan kapag ang gamit mo is DSLR na camera kasi pwede mo siyang ma-adjust yung lens niya or yung focal length niya. Example dito,
lens niya is 85mm. So pwede mo yang patasan. Gawin mong 100mm yung focal length niya or gawin mong 230mm yung focal length niya. So kapag taasan mo ng masyado yung focal length niya, gawin mong 230mm yung focal length niya, is talagang yung mukha mo dyan is talagang maging bilog na talaga siya tingnan. Ganon. Na kahit yung mukha mo sa personal is mahaba yung baba mo sa mukha mo sa personal, pero kapag gagamitan ka ng camera na ang nakalagay na lens or focal length is 230mm, is talagang yung mukha mo dyan is talagang hindi na masyadong mahaba yung baba mo tingnan sa camera. Kahit sa personal ay mahaba naman talaga yung baba mo sa mukha mo. Ganon. Din kapag i-adjust mo naman yung focal length sa camera, gusto mong masyadong babaan yung focal length sa camera na mababa pa sa 16mm na focal length yung gamit mo na lens sa camera. So gawin mong 10mm na focal length ang gamit mo sa camera, is talagang yung mukha mo dyan is paublong na siya. Na kahit yung mukha mo sa personal ay hindi mahaba yung baba mo sa mukha mo sa personal, pero kapag gamitan ka ng camera na ang gamit na focal length is 10mm, is talagang yung mukha mo dyan is talagang paublong na siya. Kung tingnan sa camera, yung mukha mo is mahaba na yung baba mo tingnan sa camera. Ganon. Pero sa personal, yung mukha mo ay hindi naman mahaba yung baba mo. Ganon. Then sa cellphone din, iba-iba din yung output sa cellphone. Kasi hindi naman lahat ng cellphone is pareha sila ng camera, pareha ng lens na gamit. Ganon. Kaya iba't iba talaga yung mga output sa kuha sa iba't ibang klaseng camera sa cellphone. Kaya't may camera sa cellphone na ang kuha niya sa video is yung mukha mo is medyo pabilog siya tingnan. Then may mga kuha din sa camera sa cellphone na yung mukha mo is paublong na siya tingnan. Lalong-lalo na kapag lalapit yung mukha mo sa camera. Talagang maging mahaba na tingnan yung baba mo kung tingnan sa camera. Ganon. So ang downside lang sa cellphone is hindi mo siya ma-adjust yung lens niya. Hindi katulad sa DSLR ay pwede mo siyang ma-adjust yung lens niya or focal length niya. So anyway, panoorin na natin din itong isang video ng title What a Camera Lens Should I Buy to Make My Film Focal Length Explain. So ito na video is naka-upload to sa YouTube channel na ang pangalan Steve's Rams din. Okay right, so panoorin na natin itong video na ito ng title What Camera Lens Should I Buy to Make My Film Focal Length Explain. So diretso na ako manood sa 56 seconds. Then ikat-cut ko lang ito para hindi nahaba yung video. So play. So why do filmmakers use different lenses? Well, it's because you can use them to help creatively tell your story with how you want your audience to feel. A wide lens will feel very different to a tight lens. Wide lenses will distort a person's face if you put them near the camera. Tighter lenses, also known as longer lenses, will flatten out the space and make your subject look like they are closer to whatever is behind them. So yan, hindi ko na panoorin yung full video nito kasi ano mang in-explain doon sa unang video na pinanood natin is katulad lang din sila ng explanation dito sa video na ito. Then meron lang akong gustong klaruhin doon sa video ko sa part 51 at sa part 52, yung tungkol sa 2025 ACTA Awards na nanalo yung movie na Better Man sa 2025 ACTA Award for Best Visual Effect or Animation, at nanalo din siya sa 2025 ACTA Awards for Best Film, yung Better Man na movie. And the 2025 ACTA Award for Best Film goes to Better Man. Then baka merong mga bubong tao na sabihin nila nga na fake news daw yung mga video na galing sa 2025 ACTA Awards. Na fake news daw yung mga video nga naka-upload sa YouTube channel na ACTA kasi yung award daw is 2025. Then yung movie na Better Man is 2024 ni-release yan. So 2024 siya na movie, yung Better Man na movie. Then baka merong bubong tao na sabihin niya na may mali daw kasi 2024 yung movie tapos nanalo siya 2025 na award, ganon. So meron lang akong gustong klaruhin, baka merong mga bobo na mamaling akala. So ang tinutukoy dyan sa 2025 ACTA Awards is hindi yung movie na 2025 na release. Hindi ganyan ang ibig sabihin dyan. Kasi ang tinutukoy dyan sa 2025 ACTA Awards is kung kailan ginanap yung ACTA Awards. So yung ACTA Awards ginanap 2025, kaya ang tawag niya is 2025 ACTA Awards. So hindi na yan nagmamatter kung kailan na-release yung movie.
Kanon, kung 2024 man na-release yung movie or 2023 or 2025, hindi na yan nagmamatter kung kailan ni-release yung movie. Kasi ang tinutukoy lang dyan sa 2025 is kung kailan naganap yung award sa ACTA Award. So, 2025 ginanap yung ACTA Award. So, kaya ang tawag sa kanya is 2025 ACTA Awards. Kanon. Kasi yung 2025 nga nakalagay dyan ay hindi yung 2025 na movie. Kanon. Pero yung mga movie nga nakatanggap ng ACTA Award ay hindi yun masyadong luma. Yung mga movie na yun na binigyan ng ACTA Award. Ganon. Okay, right. So, kung gusto ninyong panoorin yung full video sa mga video na pinanood ko dito, so, i-research lang niyo ito sa YouTube. Itong dalawang video na pinakita ko dito. Kasi pinakita ko naman yung title niya sa mga video na ito at pangalan sa YouTube channel. So, i-research lang niyo ito sa YouTube kung interesado kayong malaman kung ano ba talaga yung kaibahan sa iba't ibang gamit na lens sa camera or iba't ibang gamit na focal length sa camera. Take note lang, meron akong naranasan na glitch sa YouTube. Din iwan ko kung yung nag-glitch ay hindi na yun babalik yung nag-glitch. Din yung naranasan ko na system glitch sa YouTube is habang panoorin natin yung video is yung logo or picture profile sa YouTube channel na yun is hindi siya makita. Ganon. Then minsan din pati yung pangalan sa YouTube channel niya ay hindi siya makita habang pinanood natin yung video na yun. So yung video mapanood ninyo pero yung pangalan sa YouTube channel niya na doon dapat makalagay sa ibaba ng video ay hindi makita yung pangalan sa YouTube channel sa ibaba ng video. Ganon. Pero kung palit ulit siya tingnan taga-araw is babalik na siya sa dati. Malagay na yung logo sa YouTube channel at pangalan sa YouTube channel. Ganon. So ito is pinaliwanag ko ito kasi kung i-research ninyo sa YouTube yung mga video na pinakita ko dito, then pag-research ninyo matitimingan na may glitch na mangyari kasi pag-research ninyo doon is hindi nakita yung picture profile or logo sa YouTube channel habang pinanood ninyo yung video na yon. So pagkamalan ninyo na hindi yon na YouTube channel na pinakita ko sa video ko, ganon. Or kung yung maranasan ninyo yung pangalan sa YouTube channel na yun ay nawala, hindi siya nakita kasi may ganyang klaseng glitch din. Then sasabihin naman niyo na yung YouTube channel na pinakita ko sa video ko ay hindi yun nag-i-exist. Ganon. So kaya pinaliwanag ko ito na glitch lang yan kapag ganyan yung maranasan niyo. So ang gagawin lang niyo dyan para babalik yan sa dati. So tingnan lang niyo palit ulit yan taga-araw. Sure ako 100% na babalik din yan sa dati. Na malagay na yung logo or picture profile sa YouTube channel niya. Or mabalik na malagay yung pangalan sa YouTube channel niya. Kasi glitch lang yan, hindi yan permanent. Babalik din yan sa original, ganon. So ang advice ko sa inyo, huwag kayong agad-agad maniwala sa unang naranasan ninyo habang ni-research niyo yon na video na yon. Kasi ang sistema sa computer ay sadyang nakakalito, pabago-bago at merong glitch, ganon. Kaya huwag kayong maniwala sa unang tingin lang ninyo. Kasi kailangan na doon kayo maniwala habang paulit-ulit na ninyong tiningnan. Ganon, take note lang para hindi kayo mamaling akala.